Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Batiin mo rin yung katabi mo, sumaiyo ang Panginoon. Tayo'y nasa ikalimang araw na ng ating simbang gabi. At sa misang ito, pagninilayan natin ang pag-oo ng mahal na Birhen sa kalooban ng Diyos. Siya nawa ang maging inspirasyon natin na matupad ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng pag-oo natin sa Kanyang paanyaya. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Puri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kamurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-Linisan nung tanggapin niya ang mabuting balita na hatid ng anghel. At siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng Siol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubuki ng Panginoon." Sinabi ni Isayas, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo, at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang birhen na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng birhen, binati niya ito, Aba, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, wika niya. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y birhen, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mapagtalimang gabi sa inyong lahat. Hindi kayo malalim yung Tagalog. Mapagtalima. Alam niyo ba ibig sabihin ng mapagtalima? Anong ibig sabihin ng tumalima? Sumunod. Kaya pag sinabing mapagtalima, masunurin. Kaya mapagtalimang gabi sa atin dahil ito ang tema natin at ito rin ang hamon sa atin ng ikalimang simbang gabi natin. Ano ba ang mas mahirap? Ang umoo o ang humindi? Ano kaya? Sino nagsasabi, mahirap umoo? Taas ang kamay. Ay, wala. Sino nagsasabi, mahirap humindi? May ilan. O minsan, mahirap umoo.
Bakit? Lalo na kapag yung inoohan mo ay isang malaking tungkulin, isang malaking responsibilidad. Kaya pag tayo ay naaanyayahan na maglingkod, magsilbi, ang hirap umoo. Una, lagi nating iniisip, hindi natin kaya. Ikalawa, wala tayong oras. Ikatlo, magsasakripisyo tayo, sigurado. Kaya nga mahirap magbitiw ng oo. Takot din tayo na kapag umoo tayo, hindi naman natin magagampanan. Tama ba ako? Kaya nga ang hirap maghanap ng mga miyembro ng mga grupo minsan, ano? Ang hirap umoo kapag inanyayahan mo. Lalo na pagka malaking responsibilidad. Pero sa kabilang banda naman, mahirap din namang humindi. Tama ba ako? Lalo na kapag ka nagtitiwala sa iyo yung nag-aanyaya sa iyo. Kasi hindi naman to iaalok sa iyo kung walang tiwala sa iyo yung nag-aanyaya sa iyo. 'Di ba? Malaking pribilehiyo at malaking karangalan na ikaw yung anyayahan sa isang importanteng responsibilidad. Kaya mahirap din humindi. Mahirap din humindi kung alam mo, kaya mo naman talaga. Merong kang kakayanan. Kaya lang minsan nananaig yung pagkamakasarili natin. Yung bang kakain ito ng oras ko, marami akong isasakripisyo. Pero sa totoo, kaya naman natin yung inaalok sa ating responsibilidad. Kaya mahirap din namang humindi. Lalong-lalo na kung alam natin na yung inaalok sa ating responsibilidad, marami ang makikinabang. Maaring mahirapan tayo, maaring magsakripisyo tayo, pero pagka umoo tayo, alam natin, marami ang mapapabuti. Kaya mahirap din namang humindi. Naniniwala tayo na ganito ang naranasan ni Maria nung inalok sa kanya ng Diyos ang maging ina ng manunubos. Una, siguradong nahirapan din siyang umoo. Hindi naman kaagad-agad. Siyempre, nag-isip din siya. Tinimbang-timbang niya. Kaya ba niya maging ina ng manunubos? Sa Ebanghelyo natin, nagtanong pa nga siya, paanong mangyayari ito? Ako'y birhen, ako'y dalaga, wala pa akong asawa. Kaya nga, nagtatanong din siya. Sigurado, ang mahal na ina, nahirapan ding umoo. Pero, nahirapan din siyang humindi. Kasi si Maria, likas na masunurin. Buong buhay niya, tumalima siya sa kalooban ng Diyos. At nung dumating ang pinakamalaking hamon sa kanya at alok ng Panginoon, maging ina ng manunubos, sigurado nahirapan din siyang humindi. Dahil karangalan din niya ang maging ina ng manunubos. Kaya nahirapan umoo, pero nahirapan ding humindi. Pero salamat sa Diyos, ang mahal na birhen umoo. Yan ang pinaka-importante. At sa kanyang pag-oo ay nagkatawang tao. Sa kanyang sinapupunan ang salita ng Diyos. Yung pangako na isusugo ang manunubos at isinilang niya ang manunubos ng mundo.
Hindi tayo magkakamit ng katubusan, hindi tayo magkakamit ng kaligtasan kung hindi ipinanganak sa mundong ito ang ating Panginoong Yesus na ating manunubos at tagapagligtas at nagbigay daan sa kanyang kapanganakan ang pag-oo ng mahal na Birhen. Ano ang leksyon nito sa atin? Una, buong buhay natin ay aalukin tayo ng Panginoon, umoo sa Kanya. Yung pag-oo natin sa Panginoon, merong mga malalaking oo. Katulad ko, nung naramdaman ko, tinatawag akong magpare, at yung talagang ibinigay ko na ang aking pag-oo, yan ang pinakamalaking oo na ibinigay ko sa Diyos. Kayo, ano yung pinakamalaking oo na ginawa ninyo para sa Panginoon? Kaya may mga oo na malalaking oo. Pero itong mga malalaking oo na ito, susundan pa ng mga maliliit na pag-oo. Yung pag-oo natin hindi lang isang beses. Yung malaking oo natin, susundan pa araw-araw ng mga maliliit na oo. Ako bilang pare, everyday ay naroroon yung pag-oo. Kailangan umo-oo tayo everyday. Yun lang gumising ka para magmisa at ipagdiwang ang sakramento para sa inyo, yan yung mga maliliit na oo. Makikinig ka ng kumpisal, makikinig ka sa problema ng mga tao, magbibigay ka ng payo, yan yung mga maliliit na pag-oo. Araw-araw yan. Katulad din naman yung mga nagpakasal dito sa inyong asawa, umoo kayo na maging asawa at maging ama kinalaunan. At yung pinakamalaking oo na yan na ginawa ninyo, nasundan ng mga maliliit na pag-oo. Ganun ang buhay natin. Araw-araw, inaanyayahan tayo ng Panginoon, umoo. Naririnig natin ang alok ng Panginoon sa iba't ibang sitwasyon ng buhay natin. At sana lagi nating naibibigay yung ating matamis na oo. Pag umoo tayo sa Panginoon, hindi ibig sabihin ang galing-galing natin. Hindi. Pag umoo tayo sa Panginoon, alam natin malaki yung responsibilidad. Ito ay pagpapahayag ng pagsuko natin ng sarili sa Kanya at pagtitiwala na tutulungan niya tayo magampanan kung ano yung ibinibigay niya sa atin. Hindi natin kayang mag-isa. Yung mga responsibilidad na hinaharap natin sa buhay, hindi natin kayang mag-isa. Nakakatakot. Pero pag umoo tayo, at lalo na yung oo natin, bunga ng ating pananalangin, tutulungan ka ng Panginoon. Kaya nga, huwag tayong matakot, magbitiw ng oo sa ating Panginoon. Dahil tutulungan niya tayong gampanan yung inaalok niya sa ating responsibilidad. Wag na hihindi tayo, lalo na kung ang dahilan makasarili. Ayaw mo lang mahirapan. Ayaw mo lang magbigay ng oras mo. Ayaw mo lang ibahagi yung kakayanan mo. Pakipot ka pa. Paimportante ka pa. Huwag tayong hihindi kung ganyan lang ang ating mga dahilan. Yung bang para sa sarili lamang. Kaya nga, huwag tayong humindi kung ang dahilan lang ay pangsariling kapakanan. Lagi nating isipin yung kapakanan ng iba at kapakanan ng nakararami. Kaya itong gabi na ito,
nakasentro tayo kay Maria. Siya ang ating inspirasyon at modelo. Lalo na patron natin ang mahal na Birhen, Immaculada Concepcion. Kung meron tayong unang katangian bilang parokya sa ilalim ng kanyang pangangalaga, ay maging mapagtalima tayo na komunidad. Kaya yan ang ipanalangin natin, na maibigay natin palagi ang oo natin sa Panginoon. Sana wag na natin siyang paghintayin. Yung oo natin, ibigay na natin. Kasi kailangan niya tayo. Kailangan niya tayo para ipangalat ang kanyang paghahari sa mundong ito. Kaya yung oo natin, yung matamis nating oo, ay ibigay natin sa ating Panginoon. Manalangin tayo sa Diyos upang tulad ni Maria, buong puso rin tayong magtiwala at tumalima sa Diyos. Ating dasalin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Tulad ng Anghel Gabriel, magpatuloy nawa ang simbahan sa sagisag Masigasig. sa masigasig na paghahatid ng mabuting balita ng kaligtasang hatid ng sanggol na Emmanuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng ating pamahalaan upang lagi nilang maalala na sila'y mga lingkod ng Diyos at ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Patatagin at gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga mag-anak na di magkakasama-sama ngayong Pasko, lalo na ang mga pamilya ng mga migrante at ng mga lingkod bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga kabataan si Maria na may matibay na pananampalataya sa Diyos, kababaang loob at malasakit sa kapwa-tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating araw-araw nating pinagdarasal, lalo na ang mga may sakit. Isama rin natin ang mga kahilingan ng mga kapatid nating nakikiisa ngayon sa atin sa pamagitan ng online mass. At itaas din natin sa Panginoon ang intensyon ng mga nagpapamisa nating mga kapatid sa pagdiriwang na ito. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, wag nawa naming ipagkait sa iyo ang aming pag-oo upang kami ay magamit mo para maisulong ang iyong paghahari sa mundong ibabaw. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahaing ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalatayanang dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay. Sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig,
kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Hinihiling naming kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan sa lahat.
narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa mayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayong tumatalima sa kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos.